Hi guys! Good morning! Welcome to Maria Lassen Channel. Today's video ay itutur ko po kayo sa bahay na pinatayo ko po dito sa Pilipinas. For the first time ko po ito sa inyo ipakita. I believe never ko po ito sa inyo nabanggit. Pero ngayon po ay itutur ko po kayo. Unang-una po sa lahat, napatayo po ang bahay na ito since 2024. Kung naalala niyo po kaming magpamilya si Sylvester at Dave ay umuwi po kami sa Pilipinas. Yun po talaga ang panahon. Yun po talaga ang panahon na gusto ko talaga tumira na dito sa Pilipinas. Pero nagkasakit yung asawa ko ng skin cancer. Bumalik po yun si David sa Australia para magpagamot hanggang po sumunod kami ni Sylvester and Dave. Pero yung bahay po na ito ay napatayo na po talaga. Never ko po ito sa inyo nabanggit dati dahil to be honest, iniiwasan ko po talaga ang mga basher kung ano po ang masabi sa bahay po na napatayo ko po. Kasi mas una ko po ito napatayo ang bahay sa Siargao bago po kami nakabili ng bahay sa Australia is 2025 na po kami nakabili ng bahay. Hindi ko po ito nabanggit sa inyo agad or na-share kasi iniiwasan ko yung mga magsasabi, bakit ganyan lang ang bahay na napatayo nyo? Alam nyo naman ng mga tao ngayon, pag foreigner ang asawa nyo, ang expectation, kailangan mansion po ang bahay. Ako talaga ay kahit simpleng bahay, masaya na kasi yun din po ang panahon na nung nakatira pa po kami sa Caravan, I have enough na tumira kami sa Caravan. Yun po ang rason bakit kami umuwi sa Pilipinas. Kasi gusto ko talaga maramdaman yun na panahon na we have a home as a family. Siyempre, marami po sa aming nangungunahan, panay tanong, bakit hindi kami maka-afford pagbili ng bahay. Sabi ko talaga sa sarili ko, maipakita ko po ang bahay na ito sa inyo pag makabili na po kami ng bahay sa Australia. Kaya ngayon, I'm so happy to share you guys, not to brag, dahil napakasimpleng bahay lang po ito. Alam niyo po kung magkano po ang ginastos ko po. Bago po napatayo po ang bahay na ito, nagastos po talaga ako ng 100 to 150,000 ang gastos ko po kasi yung area sa amin naman po. So yung ginastos lang po talaga, yung tagagawa, yung nag-build po ng bahay, at saka yung mga materials. Kasi yung bahay na ito is kahoy, then yung mga ito po, yung mga wall is tin para matagal po siya masira. So makikita nyo na po. Tara guys, pasok po tayo. Dito po ay daanan po ito ng pag magsakay po tayo ng bangka. Sa baba po, dagat. Yung surrounding ng bahay talaga ay mga 10. Mahaba po ang pagkagawa ng bahay. So, yung bahay na pinatayo ko po ay nasa gilid lang po talaga ng mangroves. Maganda dito dahil yung amoy, malimig ang simoy ng hangin, preskong-presko galing sa mangroves. Marami po ditong bahay. As in, nasa end na po tayo. Ito po yung end ng bahay. Ito naman, mas maraming bahay pa po sa may mangroves. Yung mga kapitbahay lang din namin is mga kapatid ko lang po dahil village po ito ng pamilya ko. Pamilya po talaga. So yung bangka guys na palaging sinasakyan papunta sa bungsod, as in pagbaba po sa bahay namin is straight away. Sakay na po automatic sa bangka. So ito po yung bahay, ito po ang ating door. Excited na po ba kayo? So unang-una po sa lahat, ito po ay napaka-simpleng bahay lang po talaga. Ito po ay napaka-simpleng bahay lang po talaga kasi yung panahon na po yun, ako po talaga nag-decide. Gusto ko po mag-separate sa magulang ko dito sa Siargao kasi may bahay talaga kami. Pero dahil kasama po yun si Sylvester and Dave, si Dave kailangan din ng space, yung gusto niyang may sariling space din po kami. Kaya yun nga po, nakapag-decide po ako na why not na magpagawa kami ng bahay na kahit simple lang pero malapit po sa pamilya. So, papakita ko na po sa inyo. Buksan po natin. Grabe guys yung door, di ba? Pang yan, branded sharing lang po. Actually, wallpaper lang. Pasok po kayo. Pasok po kayo sa munting tahanan ni Maria Lassen. So guys, ito po ang living room area. Napakalawak po. Ayan. May mga upuan po dito. Kung yung pamilya ko bibisita sa akin. Pasok po kayo. So, ganito po kalawak ang living room area. Meron po ditong 3 upuan. Mga kahoy po talaga para matagal masira. Actually, kami nga ito nag-varnish ni Dave. Meron po tayong napaka-cute na lamisa. Ang bahay na ito ay mainit kasi napapalibutan po ang bahay ng tin. Meron po ditong electric pan. So, dito naman po na area is kwarto na po namin yan. Dito po tayo sa kusina na po. So, dito po tayo. Simple lang po talaga to na bahay guys, mga kahoy po talaga. So yung guys, yung floor is plywood po ito. Napakakapal po to na plywood.
napakasulid at hindi po nagsishake yung bahay. Kahit nandito tayo sa dagat, marami po talagang haligi. Bawat talaga bahay, yung sahig is plywood, yung napakakapal. And ito po yung lamisa. Ito po kami kumakain ni Deb before. Tapos napaka-presko dahil pagpupunta kayo dito, yan po ang view. Mangroves. Tsaka bangka. Ito yung kitchen. Papakita ko po sa inyo yung cup po namin when David and I got married. Nag-giveaway po kami ng baso. Ito, David and Mariel. So, ganito po ang aming kusina. Malawak din po siya. Dito ang kitchen. Hugasan po dito. Lilibot po natin guys para makita nyo po kung gaano kalawak. Ito po yung kusina. Dito ay table kung saan po kami kumakain. Punta tayo sa kabila para makita nyo po kung gaano kalawak. Ganyan po yung space. Then, all the way down here is living room area na po siya. Malawak po talaga. Tapos, dito na po yung kwarto. Kung makikita nyo po yung bahay, medyo empty talaga siya. Kasi nga, is hindi naman kami dito nakatira na ni Deb. So, may mga plato, basuhan, and dito po kami magluluto. Dito po, ito po ay dirty kitchen. Hindi nga natapos. Hindi po natapos. So, at least, kung if we run out of gas, then dito po talaga. Kailangan to siyang tatapusin. And dito naman po, another lamisa. Kasi nga, malaki kaming pamilya. Gustong-gusto ko, pag kumakain po, sabay-sabay. So, naglagay po dito ng extra lamisa. At dito po ay bintana na. Kapitbahay rin po. Ayan. So, guys, na-tour na po kayo sa dining area, sa living area, at sa kitchen po natin. Isa na lang po ang hindi na-tour. So, anong masasabi niyo po sa bahay na ito so far? Okay po ba? Hindi pa po natin nakita yung kwarto. Ang bahay na ito ay isang kwarto lang po talaga ang pinagawa ko. Pasok po tayo. Naka-on na po yung aircon. Ang lamig! Ganito po kalawak yung kwarto. Malaki rin po siya. Ganyan po. Parang kwarto ni Sylvester, kalawak. Doon po sa amin sa Adelaide, sa Australia. Meron po ditong dalawang bintana. Makikita niyo po, hindi pa po ito natapos. Kailangan pa po itong pinturahan. And dito po, meron pong bintana. So, dito po kami natutulog ni Dave. Pag babalik kami ni Dave and Sylvester, meron na po kaming privacy. So, dito tayo. Meron po ditong aircon. Napaka-cute lang po na aircon, pero gumagana, napaka-cold. So, space talaga dito. Maganda po matulog pag gusto ko po ng privacy. Ito po yung kwarto. Meron po ditong lamisa. At meron din po tayo ditong sofa bed. Ito po ay sofa. Mag-transform po ito na bed kung marami talaga kaming visitor. Yung bahay po sa magulang ko is napakalaki naman. Pero sometimes, pag maraming tao talaga, papasukin na lang dito sa bahay namin. Labas po tayo. Napakita ko na po sa inyo ang bahay na pinatayo ko po dito sa Pilipinas. Ako po ay napakasaya at napaka-proud ko po talaga na may share ko po to sa inyo dahil it's not to brag but to inspire everyone. Nagsimula po talaga ako sa bahay na ito hanggang nakabili po ako ng bahay sa Australia. Siyempre, gusto ko po talaga ma-inspired ang lahat. Alam niyo naman po talaga ang story namin since taga-Pitas, nakatira lang po kami sa bahay na sasakyan. Tapos po, hanggang nakabili po kami ng bahay. As now po, hindi na po ako ang nakatira dito sa bahay na ito dahil since nagkasakit po ang asawa ko ng skin cancer, ayaw niya na po dito mag-stay ng matagal sa Pilipinas. So, hindi na po talaga ako dito nakatira sa bahay na ito. Kapatid ko na po ang may-ari. Kapatid ko na po ang may-ari ng bahay na ito. Alam niyo po ba kung sino? Ang camera woman ko. Never niyo pa po talaga na-meet ang camera woman ko po. Papakilala ko rin siya sa inyo. Pero ngayon po guys, hindi pa po. Dahil napakamahiyain niya. Sobrang ganda niya kasi. Balang araw, makilala niyo rin po siya. O, hindi na... Ha? Grabe, may mga visitor po tayo, mga sisi ko. Nagbili talaga lang. simpleng kainan. Yes, ano to, pa-blessing sa bahay? Oo. Ito, may dala akong saging. Yes, sige, magluto tayo.
Saging, gusto ko saging. Mag-ano tayo, magpa-blessing. Alam nyo, itong bahay na ito, hindi kami masyadong nakapag-banding ni Deb. Kaya tayo na lang magbanding-banding. Oo, siyempre. Gusto ko, magsugba tayo. Sugba, paksiw, I'll miss that. So guys, may visitor tayo, kaya magluto tayo. Yung hasang lang po ang itatapon natin kasi kinakain po itong mga atay sa amin. Liver, masarap kasi yan. Paksiwin. Kumakain din po ako. As long as hindi mapait. Kunin lang natin yung mga dugo-dugo. Kailangan mo din linisan. Otherwise, may makain kayong mapait. Kailangan mong pilian. So, para sa isda na yan. Marami palang nagtatanong talaga ng mga followers ko na yung mga bahay dito ay nasa dagat. Ang tanong po, paano po ba dito ang toilet, yung CR? Meron po ba kaming toilet or automatic lang po kami sa dagat? So guys, sasagutin ko po yung mga katanungan nyo. Ilang beses ko na din talaga ito nasagot. So yung iba ay hindi nila nakita sa ibang video ko. Kung meron po ba kaming toilet dito sa amin, sa may dagat, yes, meron po talaga kaming toilet. Lahat po dito, bawat bahay ay binigyan po kami. Galing po sa government. Bawat bahay po, yung government ay nag-provide po ng toilet. So yung mga bahay dito, kahit nasa dagat, nakasimento po ang mga toilet. So hopefully po guys, nasagot ko po ang mga katanungan nyo na kung meron kaming toilet, yes, meron po. Magsugba na tayo. Pinutol ko na lang po yung tuna dahil medyo maliit lang yung barbecue natin dito. Unless sa bungsod dahil napakalaki kahit malaking isda. Whew. Sakto lang, hindi paig. Ako, kailangan natin ng hawakan para hindi tayo mainit. Magpaksiw tayo, magluto ng saging. Dito po. Medyo maliit lang itong lutuan natin. Yung pinili ko lang, yung medyo may hinog. Dahil mag-ano din po kami, kinilaw. Paksiw. Ito. Okay na ito. Lutuin po natin. Nakakahiya naman yung mga bisita ko. So, ganito po kami pag hindi sa bungsod, kahit nandito sa lungsod. Kain-kain pa rin, kainan, isda, parang nagpipiknik pa rin magkakapatid. I think yung sinugba natin, paluto na. Medyo madugo pa ba to? Tingnan natin. Pwede natin ma-overcook kasi magda-dry. Kailangan lang kaunti pa. Oh, napakasarap to. Pag sa bungsod, mga isda sa bato talaga ang gusto ko. Pag wala namang isda sa bato, tuna talaga ang hinahanap ko. Saging po natin, paluto na. Kanina pa po kumukulo. Ayan. So, perfect na perfect. By the time maluto ang saging, sinugba, paksiw, tapos kinilaw. Luto na ang ating sinugba. Wow. Bango. Next, yung lutuin natin ang pinaksiw. Yan, 'di ba? Ang ganda. Ready na po ang ating pinaksiw. Magluto na po tayo. Napakadaming ingredients po 'yan. Luya, bombay, aho, sili, napakasarap. Next po natin ay mag-ano na po tayo, mix na po ng kinilaw. Magsugba po tayo ng daing. Mga isda po to sa bungsod. Dinaing na talaga. Sugba lang po tayo dahil masarap yung sinugba. Ito. Gandang isda to. Ayan. 4 lang po para may tayo, ibang variety. Daing, sinugba, kinilaw. Nako, napakasarap. Mabubusog na naman tayo nito. Madali lang ito maluto. Alam niyo po, ito yung daing na hindi maalat. Yung tawag po, tinabal, yung parang dagat lang ang nagpaalat. Ay, yung kinilaw. Naghiwa na sa titers. Last nating putahe, ito po yung kinilaw. Naghiwa na sa titers ng mga ginger, bombay, chili, lemoncito.
suka. Kailangan talaga yung suka pag magkilaw kayo. At tulong na din, pampatanggal ng mga ano sa isda, langsa. Ito yung lagayan natin. Malapit na pala tayo kakain. Madali lang maluto ang ating daing. Sinugba. Dahil manipis lang talaga pag daing na. Luto ng ating daing. Oops! Natutong kaunti na. Sugwa po tayo ng talong. Maganda po i-partner sa daing. Balatan lang po ito. Tingnan natin ang ating pinaksiw. Kumukulo na. Malapit na po yan. Perfect din. Palutuin muna natin yung talong habang pinapaluto pa natin yung pinaksiw. Luto ng ating eggplant. Ito pa po yung luto. Dalawa. Lutuin pa natin yung iba. Then, dito po tayo kakain. Ready na ang lamisa. Pinaksiw na lang yung inaantay. Timpla na po tayo ng kinilaw dahil kakain na po tayo. Ito po yung tuna. Mix po natin. Kuha po tayo ng plato para kakain na po kami. Yung talong natin. Mga sisi, the food is ready. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na tayo. Wow, thank you, Mariel, sa pagkain. You're welcome. Para sa inyo itong lahat. Lagi naman kami busog. Si nanay at tatay, kumain na po sila. Ibang isda ang gusto nila. Hindi po sila kumakain ng tuna. Kain tayo ng saging. Meron ditong talong, pinaksiw, sinugba, yung kanin, yes, yung rice. Kuha na lang tayo ng, saan ba itong hinog? Kain na tayo. Kain na, sarap. Oh, thank you Lord sa blessing, sa pagkain. Busog na naman po kami. Ito yung pinaksiw. Kain tayo ng pinaksiw. Oh, sa ulo talaga yung kukunin natin. Yung sinugba, yung gusto ko, sinugba. Sarap. Pahingin ng rice, please. Kung
Kulang pa. Joke lang. Joke na, tama na. Sarap. Tikman nyo na yung kinilaw. Huwag na kayong mahiya. Ito. Ito yung serving. Tikman na natin. Pinin mo pa lang, sarap na. Grabe, ang anghang. The best. Sarap. Ito, sinugba guys. Yung mga gusto ko kainin sa may pisngi. Kumusta ang pagkain, everybody? Sobrang sarap. Sobrang sarap, no? Sarap. Sarap. Grabe. Yung Kinilaw. paksiw. Sarap Tikman din. natin. Ito yung liver. Masarap po siya. Kuha tayo ng patis. Patis po tayo. Meron pa ditong liver. Naging greedy na ako sa liver. Ito, tingnan natin. Sarap. Ito yun. Ang sarap po. Kuha tayo ng laman ng paksi. Ang sarap na kainan. Talong nang. Ikaw, Ate Ters, talong. Thank you. You're welcome. Talong. Thank siya. you, Mariel. You're welcome. Buksan lang to, di ba? Parang matagal na ako hindi kumakain ng talong na sinugba. Marami akong talong doon sa Australia, pero hindi ako nagsusugwa. Mainit pa. Ito, wala nang balat-balat. Sarap ba siya sa suka? Sarap. Sarap yung suka, maanghang. Ang sarap pala. Pure. Wala nang mga ad-ad. Ang sarap, no? Natural lang yung flavor. Tikman nyo guys yung daing. Si Ate Ters bawal ng daing. Ikaw, Chang. Ikaw lang. Sarap. Crispy. Grabe. Parang pinirito. Crispy, no? Parang pinirito. Gabi yung kanin ko dito, nag-ano na. Crowded na. Ang bigas mo to. Only rice. Kaya pala maganda siya i-partner sa talong dahil yung talong, as in yung lasa niya, matabang-tabang lang. Tapos i-partner niyo po sa daing na medyo maalat. Masarap siya. Ito ba? Gusto ko yung favorite ko part dito. Tapos kainan nyo ng daing. Sarap. Tikman natin yung saging. Ay, nandito pala yung sisi ko. Come here, sisi. Kapanganak lang po niya. Nasaan yung baby? Andun sa kwarto. Yung baby niya ay weeks pa lang po. Kain ka, sisi. Hindi namin siya dinusturbo kanina kasi natulog yung baby niya at natulog din siya. Diba? Ang dami po namin. Maganda yung daing. As in, pag kahit sugba lang, parang pinirito. At ngayon guys, on the way po tayo sa bahay ng magulang ko. Makikita niyo po kung gaano lang kalapit ang bahay na pinatayo ko sa aming bahay sa magulang ko. Tara! Ito yung bridge po dito.
Ito yung village po namin sa aming lugar po namin. Malapit na po tayo. Ito po yung bahay po namin. Di ba? Napakalapit lang. Meron po kaming tindahan dito. Tindahan po ng ate ko. Pasok tayo. Nako, nanirado sila nanay at tatay kasi wala kami. Tao po. Pasok po. Tao po. Nanonood naman si tatay ng mga fishing vlog.